Hello mga kasadyante! Ngayon, ating tatalakayin. Hello mga kasadyante! Ngayon, ating tatalakayin at pag-aaralan ang kahalagaan ng pagkakaroon ng makrokasanayan. Napapaisip ba kayo kung ano ang makrokasanayan? Narito ang 4 na makrokasanayan na ating tatalakayin. Ito ay ang mga sumusunod: pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Uumpisahan natin ito sa pakikinig. Pakikinig. Ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip. Sa pakikinig, nagbibigay daan ito upang ating ianalisa ang mga bagay-bagay na impormasyon na ating natatanggap. At dahil dito, nabubuo ang kaalaman sa ating isipan dahil nakakatanggap tayo ng mga impormasyon. Kasunod dito ay ang pagsasalita. Pagsasalita, ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at ndarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang naunawaan ng kanyang kausap. Sa pagsasalita, nagkakaroon tayo ng interaksyon sa bawat tao at ibibigay natin ang ating mga saloobin sa bawat isa. Bukod dito, nagkakaroon tayo ng ibang impormasyon dahil sa mga taong nakakausap natin at nakakasalamuha. Ibabahagi rin natin ang ating kaalaman sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Susunod na makrokasanayan ay ang pagbasa. Pagbasa. Ang pagbasa ay interpretasyon ng mga nakalimpag na simbolo ng kaisipan. Pagpapahulugan ito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. Ang kahalagaan ng pagbabasa ay natututo tayo sa mga bagay-bagay na impormasyon na nakikita natin sa aklat at sa silid-aralan. Dahil sa pagbabasa, tayo ay umuunawa at naiintindihan ang mga bagay-bagay dito sa ating paligid. At dahil sa pagbabasa, nagkakaroon tayo ng malawak na kaalaman dahil sa pagbabasa natin mga aklat. Susunod ay ang pagsulat. Pagsulat, isang komprehensib na kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talisalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang mga elemento. Sa pagsulat, dito na i-enhance ang ating galing o creativity sa isang bagay. Maaari tayo makabuo ng isang aklat na maaari makapag-inspire sa mga ibang tao. At dahil dito, gumagaling ang ating isipan dahil tayo ay umiisip ng mga makabuluhang bagay.